Hello guys, so welcome back po ulit sa ating channel Stock Play. At ngayon po ay muli po tayo mag-update. So for this video today, stock request to, no? At patagal na to guys. Ayan, tapos lumitaw yung yung pinaglistahan ko. Ayan, kaya of course magagawa na natin ng video. Ayan. Then yung iba, so siguro sa next week na, no? And from time to time is mag-update tayo para naman kayo nasasayahan kayo guys. Ayan, sa mga request nyo, i-comment down nyo lang yan sa natin, sa mga videos kahit hindi sa video na to particularly. Ayan, so pwede naman. At palagi naman ako nagbabasa ng mga mga comments nyo, good or bad. Ayan. So una, for me, so syempre medyo pinaglalaroan to kasi illiquid to eh. Ayan, no, diba? So biglang binuhusan from 15 naging 3. Ayan, so parang crypto galawan na to, no, for Kep. So for me ngayon, ang pinaka support na mako-consider dito guys, ito yung green box na to, 2.8. So marami diyang mga retest, wait lang, ayan. So marami diyang mga retest guys, ayan, 2023 to 2021, 2020. Then yung last, ito nung Maiden, boom, uy, wait lang. So, baliktad data tayo. Ayun. So, kabaliktaran pala, no? Dito nalaglag. Ayan. Tapos, nag-bounce. Yes. Ayun. So, dito, rally. Tapos, boom. Doon nalaglag. Then, bounce. Tapos, laglag ulit. Ayan. So, for now, ito yung pinaka-ideal na support for Kep, no? Pero, for me, medyo nakakatakot to, no? And sa may chart pala, mukhang galit na yung mga candlestick eh. May sama ng loob guys, no? Ayan, so same here. Lower high, tas lower low, bearish to, no? So sa malamang nga dun. Then, AP. Next one, AP. Check natin AP guys. For AP, so gawin natin sa weekly, weekly basis, no? So this one para siyang para siyang inverse head and shoulder pattern. We have left, tapos we have head, tapos we have here right shoulder. So yun nga lang, tingnan natin kasi pwede pa rin naman tong bumalik dito guys, no, sa 29 kung hindi mag-hold sa may support natin dito sa 34. Ayan. So base dito kasi palaging andito napupunta, no? For how many times? 1, 2, ayan. More than 5 guys, no? Ayan, kaya kung malalaglag to, pwede rito. Ayan, sa may 29. Plus, dito kasi, so pwede pa itong bumagsak hanggang dito. So, yung average niya, 36. And right now, nasa pa lang to. 41 pa lang yung kanyang RSI. So, pwede pa, no? Ayan. Then, so, syempre, yung pinaka, natin dito, confirmation na magiging bullish pagka nakapanik dito sa may 40 at least. Ayan. So, above 40, maganda na yung magiging itsura nung mismong chart. So, pagka nag-bounce at nag-breakout, kung sakali man, much better kung ganito yung magiging setup, no? Ayan. Then, next one is Geo ba or Geo? Ayan. So dito naman for Geo, shout out sa nag-request, pero for now
Not good. Because retest na to guys dito sa may resistance niya. Flip to eh. So, dating support ngayon is nag-act as a resistance. So, retest siya dito, tapos rejected. So, it means bagsak to, no? So, in terms of bagsak, so, saan pwede? And based dito kasi sa may recent, rally, kung titignan natin at i-check. So, dito lang sa part na to nagkaroon ng pullback. So, it means meron ditong harang, no? And for me, so, dito pwede. Ayan, 0.097 at least. Or kung magra-round off tayo, malapit sa 0.1, no? So, for now, since yung ating RSI is andito pa sa taas, ayan, so, maghunos daily tayo sa pagbili. And kung bibili kayo na to, maghunos daily po tayo, no? At, ayun nga, malapit sa may resistance, tas bibili tayo. Not good, no? Tapos, ano pa yan? Major resistance pa to kasi retest to guys eh, no? So for me, pagka nalaglag dito, maybe may laban-laban, okay, kesa dito na sobrang lapit sa may resistance. Ayan, tas naka-weekly ka pa, may ipit ka dyan panigurado, no? Next one, Bloom. For Bloom naman, kasi dito overall, sa kanyang big picture, ayan, kung titingnan natin, isang malaking triangle to. Ayun, no? Diba? So, triangle pattern, we have here, trend line sa baba, tapos dito, okay? So, trend line yan, then, of course, sa gitna, bounce, tapos, ayan, bagsak, sideways. So, ito guys yung tinatawag na accumulation phase, yung area na to. Accumulation phase yan. Then, push, discovery phase. Okay, then, so, possible kasi parang double top to ngayon eh. And we know that, pagka double top, ano yan, bearish, bearish pattern. And, tingnan natin, So, ngayon kasi, nasa support or malapit sa may support, ayan, sa may G's, no? Pero based dito, kung hindi mag-hold, ayan, pwede tayong malaglag 8.96. Sa 9, malapit. Pero overall, kung titignan po natin, pwede itong malaglag dun sa may trend line. Dito, no? 6.8 to, let's say, 7, Ayan. Ayan, so pwede kasi to eh. O yan, triangle pattern. So, hanggat walang breakout, pwedeng mangyari yun. Ayan. Pero for now, so sa dalawang na to, support, dito lang muna tayo magpo-focus. Since update lang naman to, no? Stock request lang to eh. Ayan. Then, next one, ANI. Check natin ANI. So, ito rin, super liit na guys, bagsak na bagsak from here noong 2023 lang to. So more than a year na siya, from 7 to 0.58. Grabe loads, no? And kaya kung di ka tumitingin sa mga sa mga financial statement, talagang ipit ka, no? Ayan. So for now, dito, so dito kasi walang basihan ng niya eh, bottom before, so naging bottom niya noong 2015 pa, malapit sa 1.1, pero for now 0.58, so negative 50% halos, okay. And for now, so this one is medyo, for me, medyo bearish pa rin, since medyo sideways siya eh. So, pwede mag-breakout sa taas and pwede rin namang malaglag kasi pwede rin itong continuation pattern. So, pagka continuation pattern, susukatin natin yung height niyan. Patay dun, Ayan, kasi sideways siya, no? So, siguro, tingnan natin sa, sa daily.
Ayan, para mas maliwanagan tayo. So, eto yan guys, no? So, pagka nalaglag, just in case lang na malalaglag. So, ang pwede nating i-target dyan yung height, no? Nung rectangle pattern. So, just in case, so at least dito, so hindi naman kailangan super exact kasi ano lang naman to. Estimation lang yan. Okay. So, at least dito sa 0.35 or let's say 0.36. No? Pero, pagka naman nag-hold at nag-breakout dito sa may ano natin, ayan, sa may resistance, 0.756. So, let's say, nag-bounce, bounce, then breakout, then throwback, nag-hold. Goods yan. Bullish, Pero, what if kung hindi at nalaglag sa baba? So, yun na masama. So, ganyan. Then, retest. Ayan, tas possible. Ganun yung magiging setup, no? Flip siya. So, sa ngayon, 50-50 pa to talaga, no? Etong ani. Medyo delicate, And last but not the least, yung GT Cap. So, sa mga dyan, may stock request. Mag-comment lang kayo, guys. At palagi ako nagbabasa ng mga comments nyo. So, for this one, GT Cap. Ay, wala. Nalaglag na to. Laglagers. So, for now, saan tayo pwedeng humugot dito? So, I think dito na lang. I think dito, guys. Ayan, point or ano pala, point tuloy. Ayan, sa 532, let's say doon malapit. Ang pinaka support natin, Tapos sa resistance, so siguro alisin muna natin to. Ayan, so mag base muna tayo dyan. Tapos, idasog natin ng konti yung resistance dito. So, at least dito, guys. Somewhere here. Ayan. No? So, overall, pagka chinek natin to, so, medyo sideways naman siya, pero, let's see, Okay, tingnan pa rin natin to. GT Cap. So, bearish pa rin to, guys. Lower high, saka lower low. Base sa kanyang RSI. Ayan, no? Then, sa daily chart, check natin 200. Oh, wala pa to. Wala pa, bearish pa to, guys. O, yan. So, wala pa siyang definite structure or pattern, So, meron siyang higher high. Okay, tapos meron din siyang dito. Higher low. So, yun nga lang, tingnan natin kung hanggang saan naabutin yung na to. Yung pullback na to, guys, So, it depends pa. Ayan. So, I think tapos na po tayo, guys, at maraming salamat po sa panonood and see you po sa next video. Bye-bye and God bless.